Bigyan po natin ng Panginoon sa araw po na ito. Pwede na po kayong maupo. At magandang araw po sa ating lahat. Kagaya po ng aking introduction kanina sa aming panimulang panalangin, ay iba po yung physical na nandito tayo. Okay? At tamang-tama yung ating kinanta kanina. Langit ang aking nadadama sa tuwing tayo sumasamba sa Panginoon. At ito po ay tugmang-tugma sa ating pag-aaral ngayon. At last Sunday ay nag-broadcast po tayo ng hindi live at napanood po yun ng aking tatay sa Australia. Nag-thumbs up siya, sabi niya sabi niya, ang ganda. Sabi niya, kumpleto yung presentation mo sa kaligtasan. Sabi ko, hindi pa kumpleto yun. Meron pa sa isang linggo. Sabi ko, yun ang pinaka-final ngayon. Sana ay ito na po yung pinakahuli sa series natin. At sana po, sabi nga kay Jojo, ay hanggang dumating ang Panginoon, ay napakaganda ito ating pag-aralan sapagkat ito po ay paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon sapagkat ito yung ating hinihintay. Gaya po ng ating paksa na ating tinutunghayan sa loob ng ilang buwan na, ay ito po ay may pamagat, that purifying hope. Okay? Kaya po hope ay hindi pa po natin nakikita. Hinihintay pa po natin. Okay? At ang talata po ito ay matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 2. Okay? At muli ay tayo po ay tumayo at muli nating basahin ito sabay-sabay. Okay? At upang sa ganoon ay marinig din ng mga kasama natin na hindi ngayon narito physically, no? At ito po ay nire-record lang po at hindi po tayo live. Okay? Kaya nga sabi dito, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyo na si Kristo yung matuwid, dapat din yung malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Okay. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga salibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Okay. Gaya sabi nga sa inyo, ito ay pinamagatan natin, the purifying hope. Bakit nga po pag-asa? Ang ibig sabihin po, sabi po sa Romans chapter 8 verse 24, naligtas tayo sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyo matatawag na pag-asa kung nakita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang asa pa kung ito'y nakita na niya? Okay? Ibig sabihin, ay kaya tayo umaasa kasi hindi pa natin nakikita. Ano ba yung ating hindi pa nakikita? At yung sinasabi dito sa ating pinag-aralan. Ang hindi pa natin nakikita, yung sa kanyang pagparito, sa muli niyang pagparito. Okay? Meron pong apat, no, na elemento o bahagi ng kanyang pagparito. Ito po ay review po natin para ma-master niya po. Ang unang-una ay yung the rapture of the church. Dadagitin po yung mga mananampalataya. Okay? Dahil po kami ay nagkaroon ng sakit sa bahay, may 3 po kami kwarto. Kanya-kanya po kaming kwarto ni Jet, kwarto ng misis ko at saka ako. Minsan pagigising mo, pati wala misis mo, kala mo na-rapture na. Nag-isolate lang pala. Okay? Minsan gano'n, nananaginip ko, wala kasama. Nakakatakot yun kapag hindi ka napasama. Ang mawawala yung anak ng Diyos. Okay? So, ano lang yung isolation lang. No? Baka kasi minsan nananaginip kayo. Ang hirap po kasi ma-isolate, di ba? Okay? Nag-iisa ka. Okay? So, ito po makita natin ay yung rapture of the church. Okay? Pangalawa, yung the return in judgment. Okay? After ng rapture, mayroong 7 years tribulation, bababa ang Panginoon dito sa lupa at para hukuman ang mga antikristo. Okay? Yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon during the time of tribulation.
At ang pangatlo na ginagawin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, appearing, makita natin siya, mag-establish siya ng millennium kingdom. Ito po yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo. Okay, kasama na po na dito ang mga mananampalataya, yung mga resurrected body. Okay, tayo yung mga mananampalataya na tinubos na ng Panginoon. At yung pang-apat na elemento sa kanyang pagkita ay gagawa siya ng eternal state natin, talagang pangbatagalan, no? Na katayuan natin, at gagawa po siya ng the new heaven and the new earth. Okay? Ito po yung mga apat na hindi pa nangyayari. Ito yung ating inaasahan. Tama? Naliwanag po ba yan? At dapat dito tayo nabubuhay. Habang hindi pa ito nangyayari, ito yung ating inaasahan. Okay? At yan nga po, papakita po natin sa ating ilustrasyon. Nandito po tayo sa church age, sa present age. Ano yung susunod na mangyari? Rapture. Okay? Dadagitin tayo. Hindi bababa si Jesus sa lupa. Okay? Aangat yung mga katawan. Pag namatay po ang Kristiyano, yung kanyang kaluluwa, kasama na automatic sa Panginoon. To be absent in the body is to be present with the Lord. 2 Corinthians 5:8 yan. Basahin niya. Okay? Pero yung kanyang katawang lupa, naiwan pa. So, pagbalik ng Panginoon, yung rapture time, yung katawan lupa ng mananampalataya mula sa Old Testament, okay? Hanggang sa kasalukuyan, yung munang mauuna. Okay? Pero tayo, nabuhay pa, susunod din tayo, babaguhin yung ating lupang katawan. Yun po ang unang mangyayari. So, tapos, may 7 years tribulation, ang pangalang appearing niya, bababa na. Kita yung araw, bababa siya sa lupa. Okay? Lalabanan niya ang mga antikristo at ikukulong niya si Satanas for 1,000 years. At dito, sa pagbabalik niya, sa number 3, the millennium time, okay? Diyan kasama niya na yung mga mananampalataya. Okay? Yung mga glorified body, mga namatay, pinatay dito, bibigyan niya ng glorified body, mamamahala sila dito for 1,000 years. Okay? After ng 1,000 years, may judgment na naman, pakakawalan si Satanas at yung mga ibang tao huhukuman for final judgment, and then after noon, the new heaven and the new earth. So yan po yung apat, no? Na hinihintay pa nating mangyayari. Okay? So, marami pa mangyayari. Okay? So, and then, pinag-aaralan din natin ano yung napapaloob, okay? Habang hinihintay natin itong apat na event nito, okay? Ano yung dapat na makita sa atin, okay? Una, para masigurado natin na tayo kasama doon sa dadagiting ng Panginoon, dapat nakikita sa atin na meron tayong nananatili tayo. Hindi tayo tumitiwalag, hindi tayo lumalayo, hindi tayo nagbabago ng pananampalataya, patuloy tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Yan po yung sinasabi sa verse 8. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito ng Panginoon. Hindi ka nawawala. Hindi ka kagaya nung sa sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 19, sabi, sila'y umalis, sila'y mga dating, bagamat sila'y dating kasama natin, kita nyo sumasama sila sa fellowship, umaattend sila sa church, sinasabi nilang Kristiyano sila, pero hindi sila tunay na kaisa natin. Bakit? Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, sabi? Nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na sa atin. So maliwanag po yan kasi marami pong nagpapanggap na Kristiyano. Maraming nag-a-associate, sinasama nila Kristiyano sila. Okay? So para nyo matiyak, nakasama kayo doon sa dadagitin ng Panginoon. Okay? Kasama kayo doon sa mag-ahari sa millennium time. Okay? Kinakailangan nananatili kayo. Okay? At di kayo umaalis, hindi kayo nagbabago ng pananampalataya ninyo. Okay? Pangalawa, makita natin our hope is manifest by righteousness. Ang sabi po doon sa verse 29, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Nakikita. Okay? Madaling sabihin na ikaw Kristiyano, dapat nakikita yung katwiran sa iyo. Okay? Agaya kanina, kinata natin yung katwiran ng Panginoon. Dapat nakikita. Pag naramdaman natin at naranasan natin ng pag-ibig ng Panginoon, mamumuhay tayo sa pagiging matuwid. Sapagkat ang Diyos ay matuwid, dapat nakikita yan. Kumbaga, kung ang Ama ay matuwid, ang anak ay matuwid. Like Father, like Son. Okay? Ang believer ay dapat maging katulad ng Ama. Okay? Yan po ang ibig lang po sabihin niya. Okay? Nakikita po sa atin.
And then yung pangatlo na ating pinag-aralan last time ay yung tungkol sa our hope is established in love. Dito po natatag, ito po yung pundasyon kung bakit tayo nagnanatili, bakit tayo nakikitaan ng katwiran, ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon. At yan po sinasabi sa ating talata na makita natin na sabi, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. You see, pagmasdan ninyo, bigyan nyo ng malaking pansin ang pag-ibig ng Ama. Yung tinawag tayong anak ng Diyos. Makasalanan ka, kaaway ka ng Diyos, pero tinawag ka niyang anak. Kakaiba ito, alien ito, hindi pa natin nararanasan ito. Yan po ang ibig sabihin ng pag-ibig, kung gano'ng dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Okay? So yan po yung ating talata at na-discuss na natin yan. Kaya ito, bigyan natin ng malaking pansin yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi dito nakasalalay. Ano sabi? Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. So ganyan po, wala pong naranasan ng mga alagad noon ng pag-ibig na katulad mo. Yung isa substitute, papalitan ka, ikaw paparusahan, pero meron pumalit sa iyo. Yan po yung ginawa ng Diyos. Yan po ang pamamaraan ng Diyos sa Old Testament pa lang. Noong nagkasala si Eva at si Adan, ang sabi ng Panginoon, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Pero namatay ba kaagad si Eva si Adan physical? Hindi. Dahil sa habag at awa ng Diyos, hindi sila pinatay. Anong ginawa ni Eva at ni Adan para sila'y mapagtakluban yung kahihiyan nila dahil yun ang epekto ng kasalanan? Gawa sila ng mga dahon. Pero alam niyo ginawa ng Panginoon, pumatay siya ng hayop at ginawa yung balat ng hayop, yun ang ipinangtaklog sa katawan ng tao. Ano pinakita doon? Ang unang pinatay ng Diyos, imbis sa tao, hayop. Meron siyang substitute. Yan po ang ginawa ng Panginoon. Sinubstitute niya yung kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay para mapatawad tayo. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kita niya? Dapat tayo ang mamatay, pero merong ibang pinatay at yan po ang sinasabi ng Biblia na walang pag-ibig kaysa rito sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Imagine niya. Okay? At ito po napakita natin na ito'y nagsasakripisyo. Wala siyang hinihinging kapalit. Okay? Talagang ang magbe-benefit ito ay yung iniibig. Okay? Kaya yung iba, nanliligaw. Sabi nga, pang mga lalaki, kaya mo nanliligaw. Okay? Kasi gusto mong mapasagot. Pero sa totoo lang, meron ka lang vested interest sa kanya. Okay? Gusto mo lang siyang makuha o mapasagot. Pero ang Panginoon, pag inibig ka niya, wala siyang inintay sa iyo. Okay? Minahal ka niya. Yan po ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. At ito pa, napakaganda. Ang klase ng pagmamahal na yan, kaya inihayag ng Diyos, paano natin nalaman at tiyak natin ang pag-ibig ng Diyos nung ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kaya sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Di mo kaisa-isang anak, ibinigay niya para sa atin. At ito, sabi ang pag-ibig, i-describe ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo ang nag-initiate, kundi tayo ang inibig niya. So, wala sa ating kusa. Wala sa ating yung desire na talagang lumapit, hanapin natin ng Diyos. No. Tayo ang unang inibig ng Diyos. Kung iibig ka, tingnan nyo pag-ibig ng mga tao. Kondisyon. Pag maganda, pag sexy, pag hindi na sexy, hindi pinapaltat na, di ba? Pag mabango, mabata, okay, pag hindi na, di ba? Kondisyonan. Pero ang Diyos hindi. Okay? Kaya makita natin dito, ay inibig niya tayo, nang sugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Okay? At yan po'y makikita natin na ganap ang pag-ibig ng Panginoon. O totoo na iniibig ng Diyos ang sanlibutan, that's a universal love, okay? A general love. Pero tandaan natin, kapag inibig ka ng Panginoon, ang mga pinili niya, inililigtas niya ito. Okay? Ito ay kumpleto. At yan po'y makikita natin sa John 3:13 verse 1. He loved them to the end. He loved them to the max. He loved them to the full. Okay? At ito pang napakaganda. Kapag inibig ka ng Diyos, ano sabi niya?
sa Romans 8, verse 38 to 39, unbreakable. Hindi mababali. Di ba? Walang makakapag-iwalay. Sabi niya, sapagkat natitiyak kong walang makakapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Okay? Kahit ang kamatayan, kita niya, no? Kahit mamatay kayo sa COVID, mamatay kayo sa cancer o anumang sakit nyo. Hindi yan mahihiwalay yung pag-ibig ng Panginoon. Ang buhay man, ang anghel, pamunuan, ang kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, kalaliman o alimang nilalang ay hindi makakapag-iwalay sa atin saan? Sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag talagang pinili ka at minahal ka ng Panginoon, hindi ka makakawala. Ganyang kadakila ang pag-ibig niyo. Tandaan nyo hindi yung pag-ibig ninyo Kasi sabi ng iba, kapit ka na sa Diyos. Naku, hindi kayo makakapit na matagal. Bumaras na kayo, bibilangan ko kayo isang araw, baka bumaksa kayo pag kayo kumapit ko. Tama? Ang pag-ibig ninyo, naku po, may hangganan. Pero iba ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, tingnan ninyo how great is the love. Bigyan nyo ng malaking pansin. Sana po napansin nyo na yun at nakita nyo. At ito ang katotohanan, alam nyo mga kapatid, ang totoong mananampalataya lamang ang nakakaalam yan. Kasi sabi Diyos sa chapter 1, verse 1, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Ibig sabihin yan, yung mga unbeliever, hindi nila alam na ang tunay na mananampalataya ay minamahal ng Diyos. Ang nakakaalam lang ng pag-ibig ng Diyos ay yung mga totoong mananampalataya. Kaya ang tanong ko mga kapatid, naranasan nyo na ba? Nalaman nyo na mahal kayo ng Panginoon sapagkat kayo lamang ang nakakaalam niya. Ang kapitbahay ninyo, mga hindi mananampalataya, hindi nila alam yan. Bakit? Dahil hindi nila rin kinilala ang Panginoon. Yun ang sikreto. Okay? Ang nakakaalam lang ng pag-ibig ng Diyos ay yung mga mananampalataya. At yan po sinasabi sa Romans chapter 8 verse 18 to 19. Para sa akin, sabi ni Pablo, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa ating balang araw. Merong inihanda ang Diyos na kaluwalhatian. Okay? The glorified body. Okay? Na status natin. Hindi pa ito nahayag. Kagaya ng ating Panginoon nung siya'y namatay sa krus niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na si Jesus na ipinakon na sa krus ay Diyos yun. Anak ng Diyos. They don't know. Okay? Hindi na sabi ni Stephen, patawarin mo sila, hindi nila alam kanilang ginagawa. Pinapersecute na. Hindi kasi panahihayag, hindi nila alam na tayo talagang mga anak ng Diyos, tagapagmana tayo ng Diyos. Okay? Kaya sabi niya, sapagkat nananabik ang salibutan na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. At ito yung time na pagbalik niya from heaven, the second coming, sa millennium time makikita, ito palang si ganito, ito palang pinersecute ko, ito palang si ganito. Anak ng Diyos. Kasama siyang mamamahal. Di ba? Pag mayroong mga dignitaries, mga opisyal, di ba? Kapag may dumating dito na mataas ang posisyon, di ba? Malaki paggalang natin. Hindi ang mga mananampalataya pinapatay, sinusunog, pinapakain sa liyo. Imagine niyo yan. Hindi nila alam. Pero darating ang time, ipaghihiganti tayo ng Panginoon. Mali sila. Ito yan. Yan yung makikita natin na sinasabi ni Pablo, ano man na pagtitiisan ng mga mananampalataya noong araw, pinapakain sila sa leon, pinagkakatuan sila, sinusunog sila. Imagine niyo yan. Pinagkakaitan sila, pinapatay, pinupugutan ng ulo, binibitay. Imagine niyo ang mga mananampalataya noong araw. Pero ang sabi ni Pablo, hindi mayahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin palang. Kaya yun ang ating pag-asa. Nararamdaman niyo ba yung mga kapatid? Kasi minsan ang paniniwala ng iba,
Kaya kabulaanan yung sinasabing prosperity teaching para maging mayaman ka dito sa daigdig na ito. No, maraming mga totoong mananampalataya ng araw, ipinagkait sa kanila ang mga material na bagay sa daigdig. Sapagkat alam nila, maiiwan din yun. Okay? Ang hinahangad ng mga totoong mananampalataya, yung kaluwalhatiang maiyahayag sa ating balang araw. Intindihin niyo yun? At doon tayo ngayon darako. Okay? Introduction pa lang yan. Okay? At ito na nga yung pangatlo, ay yung pang-apat. Saan nga natin? Ang ating pag-asa, natitiyak natin yan kung nananatili tayo. Okay? Kung lagi kayo na present, hindi kayo nawawala, hindi kayo absent, salamat sa Panginoon. Number 1, ano na kayo. Pangalawa, ay nakikita sa inyo yung katwiran. Okay? Hindi kayo nanlalamang. Kasi ang mapanglamang sa kapwa yun, di ba? Apasin niyo iba? Na wala sa katwiran. Pag sinabing matuwid, di ba, yung justice yung matuwid, di ba? Hindi siya naglalamang sa kapwa niya. Tama? Matuwid. Pag sabing matuwid ka, hindi yung pabor lang sa iyo, kundi siya rin. Patas lang, tama? Yun ang katwiran. And then yung pangatlo ay yung established in love. Okay? Nakikita natin na kaya tayo nakakapanatili, kaya tayo nakakapamuhay ng katwiran, ay dahil minahal tayo ng Diyos. Maliwanag? At ito ngayon, kailan mangyayari ito? Kailan matutupad yung ating inaasam-asam? Ganda to. Ang ating katuparan nito ay mangyayari doon sa verse 2. Kapag nakita na natin siya ng mukhaan. Ano sabi? Kapag nakita natin ng mukhaan ng Panginoon, ano sabi? Magiging katulad na tayo, magiging Christ-like na tayo. Kaya tingnan natin sa verse 2. Tingnan nyo mabuti Mga minamahal, okay, yung mga Kristiyano yan, pinusulatan ni Juan, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ganyan hindi future now. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin, yung future na mangyayari, yung hinaasam-asam natin, yung hope natin. Ngunit alam natin, pagparito muli ni Kristo, kailan yung paparito ng Panginoon? Ano yung unang-unang mangyari? Rapture. Okay? Magaling ang mga nakikinig. Kaya anong mangyari? Tayo matutulad sa Kanya. Okay? Sapagkat makikita na natin siya kung sino talaga siya. Hindi lang sinabi ng Bible, personal, face to face. Kaya yung paniniwala na dumating na raw ang Panginoon noong araw na nananahan sa puso, spiritual, no. Merong physical. As sabi sa Acts, kung paano nyo nakita si Jesus umakyat sa langit, gayon din siyang bababa, physical. Kaya iba po yung physical na umaattend sa church kaysa sa Zoom. Tandaan nyo po yun. Kasi yung gusto ng Panginoon sa inyo ng pagbabalik, makita nyo siya personal. Okay? At yan nga makikita natin. Okay. Bago natin dumunghay doon, okay? Natin. Okay? Kaya tama-tama yung ating kinanta kanina, langit. Okay. What do you think about when you think about heaven? Ano iniisip nyo kapag kayo pupunta sa langit? Kaya, mag-isip nga kayo. Mga kung ano-ano ang iniisip ng mga tao. Yung iba, nakaupo daw sila sa ulap. Nakakita ba kayo yung mga anghel na merong heart? Nagagawin na. Ay kayo, ano iniisip nyo kapag pumunta kayo sa langit? Ano gagawin ninyo? Sabi nga ay uupo sila sa ulap at tutugtog. Yun ang kanilang ginagawa. At merong iba naman, nag-iisip, ano kaya gagawin ko doon sa langit? Kapag kayo ba'y mag-isip tungkol sa langit, anong iniisip nyo? Ano kaya gagawin ko doon? Matutulog kaya ako doon? Gaano katagal kaya ang aking tulog? Okay, na ako mabangon, okay? So pagbangon ko ba, meron ba akong gagawin? Magluluto ba ako doon? Maglilinis ba ako doon? Okay? So yun yung mga kaisipan na kapag pumunta tayo sa langit, okay? Kapag nag-isip tayo ng tulad ng pag-iisip ng tao, para bang walang
interesting. Okay? So, kung ang tao doon sa langit ay perfect, ano silbi na natin? Okay? So, sino magbibigay ng advice? Kagaya kami, sa Bible study, may nagtatanong, sino pagbibigyan mo ng sagot? Kung alam na lang ang sagot. Tama? Sino ang tutulungan mo kung lahat ay meron na sila? Alam nyo? Ano gagawin mong may sira ba doong bumbilya? May sira bang aircon doon? May sira bang motor doon? Okay? Ano pa ipipix mo? Okay? Kung lahat ng tao alam ng impormasyon, ano pa sasabihin mo? Imagine niya, ha? So, sino pa makakausap mo doon? Kung alam na nila ang lahat. Okay? So, ano gagawin mo? Tutugtog ka na nga lang ba talaga? Okay? So, yan yung mga ano-anong kaisipan ng maraming tao. At meron nga nagsabi, kay John MacArthur, kasi si John MacArthur ay mahilig sa golf. Sabi niya, sana may golf doon. Ano yung sagot ni John MacArthur? Kapag nag-golf doon, hole-in-one na lang. Isang palo lang, shoot na kaagad. Hindi interesting yun. Naalala ko si Dante, sabi niya, Pastor, sana may tennis doon, maglaro tayo tennis. Sana lahat ace doon. Isang palo mo lang, points na kaagad. Parang hindi exciting, di ba? So, mga kapatid, kung yun ang tingin nyo sa langit, okay? Mababaw yung mga kapatid. Mababaw. Kapag tayo ay gusto nating malaman ang tungkol sa langit, okay? Tingnan natin ang langit sa verse 2, okay? Punta tayo sa verse 2. Sabi sa wikang Ingles, Beloved, okay, mga minamahal, now are we the children of God. Okay? Sabi diyan, it is now, not future. Tayo daw anak na ng Diyos, kailan? Bukas o ngayon? Sa hinaharap o ngayon? Ngayon, tama? So, tandaan natin, we're God's children right now. Okay? Kahit ang mundo, hindi to alam. Dahil hindi nga nila alam si Jesus Christ, di ba? Yan sinasabi sa verse 1, di ba? Tama? Hindi nila tayo nakikilala sapagkat hindi nila nakikita o nakikilala ang Diyos. Okay? Pero tayo, mga anak na tayo ngayon ng Diyos, di ba? Tama? At hindi pa nga lang, sabi nga, hindi pa nahahayag yung kalagayan natin. Meron pang final o yung fulfillment matutupad. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Kapag tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagsisi tayo sa ating kasalanan, sabi, kaloban tayo ng karapatang maging anak ng Diyos now. Hindi bukas o pag mamatay tayo. No, now. Pero yung fulfillment, yung finalization, yung kaganapan ng kaligtasan ay hindi pa nahahayag. Naintindihan niyo yan? Kaya yun po yung ating hinihintay. Okay. So, yung sasabi dito, we're headed, okay, papunta tayo sa realization of a kind of personhood. May mangyayari sa ating pagkatao. Anong klase yun? Incorruptible. Hindi nabubulok. Kung nagkakasakit kayo, lulungkot ako. Dahil lang sa COVID, ayaw natin mag-church. Diba? Natatakot tayo dahil may sakit, diba? Yun ang dahilan. Justifiable yun. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang pupuntahan ng mananampalataya, yung kanyang katawan, hindi na mabubulok. Hindi mo na kailangan magpakulay ng buhok. Misis ko, nagpakulay buhok tapon eh. Sabi niya, magpapakuha kami ng passport bukas eh. Sabi niya, 10 taon yun, makikita, puti buhok ko. Diba? O kaya, tayo umiitim na ako. Diba? Ang dami ko ng pimples. Ibaga, conscious tayo sa ating mga physical. Pero tandaan natin, sa ayaw at sa gusto natin, hatanda tayo at magkakasakit tayo. Tama? At ang anong mangyayari sa ating katawan? Bukod sa mabubulok, ang sabi, imperishable, ibig sabihin niyan,
mamamatay. Pero ano sabi ng Panginoon? Pupunta tayo, okay? Mayroong mangyayari sa atin, yung ating lupang katawan ay hindi mabubulok at hindi mamamatay. At yan yung sinasabi sa Bible. Tingnan nyo ha. Hindi ako may sabi nito. Ang salita ng Diyos, sabi niya. Sa 1 Corinthians chapter 15, okay, verse 52 to 53. Sabi niya, sa isang sandali. Ang bilis lang ito mga kapatid ha. Ganong kabilis? Sa isang kisang mata. Try nyo nga mga kapatid. Lumanong nga kayo. Ang bilis, di ba? Tama? Amen. Kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, merong warning, okay? Merong announcement, di ba? Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ano mangyari? Ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Ang bilis! Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, yung katawang lupa, okay? Sabi niya, ang katawang nabubulok, okay, ay mapapalitan ng ng hindi mabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Yun ang hinihintay natin. Ano pa sabi? Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Yan yung fulfillment na hinihintay natin mga kapatid. So when we think of heaven, okay, yan ang isipin natin mangyayari sa atin. Kaya hindi tayo nag-aalala bilang mga mananampalataya kung tumatanda tayo, natural yan. Okay? Kung nagkakasakit tayo, natural yan. Pero ang inaasam-asam natin ay yung sa muling pagbabalik ng Panginoon, papalitan niya ang nabubulok natin. Pumuputi, pumukulubot, bumabaho, nagiging kuba o whatever, ang malabo mata mo, papalitan yan ng Panginoon. At kahit mamatay yan, papalitan niya ng hindi na mamamatay. At yun, makikita natin ang katubusan. Okay? So mga kapatid, ito ang susi. Okay? Kapag tayo ay tumingin sa langit. This is the key way to view heaven. Okay? When He appears, tanda natin, kapag nagpakita siya sa atin, ano mangyari? We shall be like Him. Because we shall see Him just as He is. Doon po matutupad yun, yung kanyang ganap na pagliligtas sa atin. Okay? Maliwanag po ba yan? Okay. So, that makes heaven, heaven. So, ang langit po ay talagang makikita natin kapag nakita na natin ng mukha ng Panginoon at naging katulad na tayo ng Panginoon, yun ang langit. Okay? Kaya dito, kapag nararanasan mo na ang Panginoon, namumuhay ka na ng kabanalan, katwiran, sabi mo, langit ito. Pero tingnan mo yung pamilya na punong-puno ng away, kaguluhan, ano sabi ng asawa? Aalis na ako sa impyernong ito. Ang bahay nila naging impyerno. Kaya tuloy ang isang teacher, sabi, sino nakarating na sa impyerno? Sabi ng anak, ng bata, ako ma'am, bakit? Sa bahay, sabi ng nanay ko, impyerno na bahay namin. Kaya nakarating na ako sa impyerno. Basta punong-puno ng away, kaguluhan, impyerno. Pero kapag nandoon si Jesus sa buhay mo, langit na yun. Ipinamumuhay mo si Jesus, namumuhay ka ng kabanalan, bagamat meron pang physical, tandaan natin, spiritual yung tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko sa inyo ay yung what makes heaven attractive is when I get to heaven, I'm going to be like Jesus Christ. Okay? Yung po ang langit. Kapag nakita na natin si Jesus. Okay? Yan po ang maliwanag. Kaya imagine nyo na ba po ang Panginoon nung nasa langit ay nagiging boring sa Kanya? Boring ba doon? Nabobore ba si Jesus Christ? Na-imagine nyo ba na boring pa ang Panginoon sa langit? Okay. Na-imagine nyo pa, paano ba? Ano kaya ginagawa ni Jesus doon? Ba't hindi siya boring? Hindi siya nabobore sa langit? Nag-enjoy siya sa piling ng Ama. Okay. So isipin ninyo,
Yung pagpunta nyo sa langit ay katulad ng prodigal son. Alam niyo yung prodigal son, naglustay siya ng pera o yung hindi pa patay ang tatay niya, kinuha niya na yung di ba, kayamanan, tapos after nun, inubos niya to sa kalsuan, di ba? Pakain siya ng baboy, na ang baboy sa kanila, marumi, tapos wala siyang makain, yung pagkain na ng baboy, ang kanyang, kinakain, di ba? Kaya sabi niya, mabuti pa sa bahay ng aking ama. Yung mga alilalo, may kinakain, kaya babalik na lang ako. Sabi niya, magiging alipin na lang ako. Kahit hindi na ako tawagin anak, okay na sa akin yun. So kung gano'n ang kaisipan ninyo na pupunta kayo sa langit, gusto ko nang bumalik. Gusto ko nang pumunta sa langit. Magmamap na lang ako sa langit. Kahit nandun na lang ako sa gate. Di ba? Di ba? Maglilinis na lang ako ng pintuan doon. Okay? Hindi ko na kailangan magmataas doon o magmayaman. Nandun na lang ako sa gate. Parang homeless. Nag-aantay na lang. Nang bibigay sa akin. Okay? At magpupunas ako ng mga perlas doon sa harapan ng langit. Yun ang iniisip niyo mga kapatid. Maling-mali yun mga kapatid. No. Alam niyo bakit? Kasi hindi ka lang pupunta sa gate. Dadaanan mo ang gate. Papasok ka sa gate. At saan ka pupunta? All the way to the Father's house. At anong gagawin niya? Bibigyan ka niya pa ng kwarto. Hindi ka lang sa gate. Yan. He's going to prepare a room for you. Yan ang pangako ng Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon sa John chapter 14, aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At hindi lang yan, mga kapatid, ang sabi pa, you're going to be made like Jesus Christ. Of course, hindi yan sa physical. Kung physical, pare-pareho ng mukha natin, baka hindi na magkakakilalan. Okay? Mamaya mapag-aaralan natin. Ano ba yung ibig sabihin talaga ng to be like Jesus Christ? Okay? So, when you think about heaven, okay? When you think about heaven, think about that. Yun ang isipin po natin. That you're going to be like Christ. Kaya yung iba siguro ayaw maging Kristiyano, ayaw nilang maging katulad si Kristo. Yeah? Pero tayo ng mga totoong Kristiyano, na-appreciate natin ang ginawa ni Kristo. Tama? So, paano nga ba yung imaginein natin what would be like if you exactly like to become Jesus Christ? Ano nga ba ibig sabihin yun? Kung ako tatanungin ninyo, kahit tanungin niyo si John MacArthur, mahirap po sagutin yan. Okay? Ano ba yung talagang absolute, okay, na talagang ibig sabihin ng to be exactly like Jesus Christ. Pero, ganun pa man, mga kapatid, ito po ay isang napaka-wonderful and glorious component of my hope, ang ating inaasam. Secret pa. Okay? Pero tandaan natin, katulad ni Apostol Pablo, ang kanyang goal sa buhay habang siya'y narito, mga kapatid, ano sabi niya? Nagtutumulin ako sa hangganan. This is my goal. Okay? Habang ako'y nasa dito sa lupa. Sa gantimpala ng pagdakilang pagkatawag sa akin ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, ano sabi niya? Kung ilang tayong mga sakdal, maging perfect tayo mag-isip sa gayon, at kung sa anumang nagkakaiba kayo ay nag-iisip, ay ipahayag natin ito sa inyo ng Diyos. Okay? Ano ibig na sabihin niyan? Makita natin ang goal ni Paul, sabi niya, this is the goal of my life, is the price of upward call to be like Christ. Ito ang kanyang goal sa buhay. To be like Christ. Okay? Lumanag? Ano sabi ng Panginoon ulit? We are now, the children of God. Kailan yun? Now. We are now, present tense, son or children of God. Tama? Okay, yung gusto ko lang makita natin na may kapanatagan tayo. Hindi yung, ewan ko, hindi ko sigurado, hindi ko tiyak. Di ba? Sabi nga natin, kaya naisulat dito sa 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. You are ready. Eternal life, you are son of God.
Now, tingnan nyo, paano nga ba tayo naging mananampalataya? Tingnan nyo ha, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag may Holy Spirit ka, anak ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng pekein yan. Kaya makikita natin na yung mga namemeke, walang bunga. Diba? Ano sabi? Ang puno ay nakikilala saan? Sa bunga. Okay? Ang Espiritu ko ay magbubunga sa atin. Okay? Tapos sabi niya sa verse 15, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo maging mga aliping na mumuhay sa takot. So, yung kagaya ng prodigal son, di ba? Sabi niya, gawin ko na lang, alipin ako, magmamap na lang ako, nahihiya ako sa tatay ko. Kasi kahihiyan ko talaga yung ginawa niya. Ano yun sa mga Hudyo? Kapag ginawa ng tao, na kinuha niya yung mana niya, nabuhay pa ang kanyang tatay, kalapastangan niyo. Alam niyo, parusa doon, papatayin niyo. Kaya ang ginagawa ng ama, malayo pa na. Inaabangan niya, babalikan pa niya anak. Kasi pag hindi niya inabangan nyo, nagtaglakad doon, nakita ng kapitbayo, papatayin nyo. Kaya tinakbo ng Panginoon. Hindi naglililis yung yung mga Hudyo. Kasi makikita, di ba, kaya mahaba ginawa niya. Siya ang naging nakakaya, tinakbo niya. Ganun po. So, ang binigay sa atin ng Diyos ay Espiritu ng Diyos para hindi tayo maging alipin, natatakot. Sa halip ay ibinigay niya sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo ng Ama ko. Ama ko. Tingnan mga kapatid. Kung sa sarili lang natin yan, maraming sabi nga magpapanggap nakakalungkot. Sabihin lang, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, Sauli ka, hindi ko kayo kakilala. Kasi wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo. Hindi ko kayo kakilala. Ay, di ba sabi? Kapag tayo nananatili, may kapanatagan tayo. Hindi tayo nahiya. Meron kasing mapapahiya. Ina-assume nila na anak sila ng Diyos, pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kakilala. Pag sinabing, Panginoon, Panginoon, yung intimacy. Kaya dito, makakatawag kayo ng, Ama ko, Ama ko. Pag dalawang ulit yan. Hindi niya yun? Kaya mong gawin yun kasi totoo na anak ka ng Diyos at ama mo ang Diyos Ama. Kasi why? You have the Holy Spirit now. Tiniyan? Sabi dito sa verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo, okay? Kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Hindi mo pwedeng pekein yan. Pwede kang magpanggap, pero wala ang Holy Spirit sa iyo. Yun yung mga tao nagpapanggap. Ano yung ginagawa nila? Gawang magician. Naalala niyo si Moses, sumarap sa Paraon? Naglagay siya ng tungkod, naglagay din tungkod, di ba? Naging aas. Kinain nga lang ng aas ni Moses yung di ba? Nanggagaya yan. Pero makikita natin dito, kapag nasa yung Holy Spirit, totoo ka. Hindi ka nanggagaya, hindi ka fake. Totoo tayong anak ng Diyos. At sabi nga, at yamang mga anak, ano sabi? Tagapagmana tayo ng Diyos. Kasama tayong tagapagmana ni Kristo. Anong tahanan ni Jesus? Langit. So, papunta tayo sa langit. Sapagkat kung tayo kasama niya nagtitiis, tayo makakasama niya rin sa niya. Alwal-atian. Alam niya, sa verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, totoo yan. Kung paano nagtiis si Jesus Christ, di ba? Sabi niya, kung paano ko persecute, kinamuya, gayon din ang mga tagasunod ko. Okay? Ay hindi mayambing sa kasalukuyang sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Merong inaasahan pa tayong mangyayari. Bagamat tayo anak na ng Diyos, meron pa tayong hinihintay na dakilang pag-asa, hindi pa lubos yung ating salvation. Okay? Saved na tayo. We are Christian. Pero yung ating lupang katawan,
Nagkakasala pa rin, bumagaw pa rin, kilikili natin, naliligo pa tayo araw-araw. Tama? Magasos pa sa labada, sa mga leon. Di ba? At nagkakasala ka pa, minsan naiinis ka pa. Tama? Nagkakasakit ka pa. Nauubusan ka pa ng mga paracetamol. Na kailangan pang pumilang, wala kang vaccination card, walang no right. Pantinin mo yan? Ang daming restriction, di ka makakasimba. Imagine niyo, ang hirap dito sa mundo. Okay? So, tandaan natin, hindi pa nahayag yung mangyayari sa atin na makakawala tayo sa lupang katawan ito. At yung sinasabi sa Thessalonians, tingnan yung ganda nito. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Mga kapatid, hindi lahat ang namamatay isasama, Gusto kong bigyan ng emphasis. Lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus. Hindi lahat ang namamatay pupunta sa langit. Na sinasabi ng iba, see you in heaven, happy birthday in heaven. Dito nakikita yan. Pero hindi naman sumampalataya. Yung bang nabubuhay yan, sumampalataya sa Panginoon. Okay? By the way, ngayon ay kamatayan ni kapatid ng Mario. Okay? Sabi ni Perli. At nakita natin na mahalaga, bago tayo mamatay, ay sumampalataya tayo sa Panginoon. Diba? At kung meron man tayo nagawang kasalanan, ay kayang patawarin ng Panginoon yun at talagang kung meron tayong pagkakamali, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Yun ang tuturo ng Biblia. Diba? Meron chastening love ng Panginoon. Okay? At ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, okay, ngayon merong posible na sa pagdating ng Panginoon, sa rapture time, meron pang nabubuhay. Ano sabi? Tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, ang sequence, ang pagkasunod-sunod, mauuna muna yon. Siyempre, sabi nga ng iba galing sila sa hukay. Siyempre, mauuna muna sila. 6 feet above, mauuna muna sila. Nga naman, no? Diba? Priority nga naman sila, di ba? So, mauuna sila, pagkatapos tayo namang nabubuhay, sabi dito sa verse 16, sa araw na yun, okay, sabay ng malakas at utos ng tinig ng anghel, okay, again meron na namang trumpeta, kaya hindi nyo mamimiss, kaya, bagay, kagaya na sinasabi ko sa inyo, yung natutulog kayo, hindi nyo man lang narinig yun, no? Meron alarm, na naiwan ka, talagang hindi ka nakasama. Pero yung mga mananampalataya naman, talagang may warning. Okay? O merong announcement. Okay? Sabi niya, tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ano sabi? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yun ang sequence yung una. And then sa 6:17, pagkatapos tayong mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon saan? Sa himpapawid. Gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Maliwanag? So yan po ang ating hinihintay. Maliwanag Kasi nga kapag ikaw ay namatay, mananampalataya ka, sabi natin, we are Christian now. Tama? Pero saan pupunta yung katawan mo? Saan? Sa simeteryo, tama? At maagnas pa doon, magiging abo. Pero yung kaluluwa mo, nasaan na? Kasama na ng Panginoon. Pero ang hinihintay pa natin, yung katawan mo, pagdating ng Panginoon sa rapture time, magsasama yung sa lupa. Maliwanag? Okay. At that point, makita natin, yan po yung mangyayari sa rapture time. Okay? Yung katawang lupa na nabubulok, isasama ng Panginoon sa kaluluwa at magsasama sila doon sa himpapawid at doon magsisimula yung tinatawag na glorified body natin. And we will see Him just as He is. Makikita na natin siya ng mukhaan at ano sabi? We will be like Him. Okay? Maliwanag ba yan? Ang tanong, bakit ginawa ng Diyos yun? Why? Anong dahilan? Because God wants to reflect the glory of Jesus Christ through you. Gusto niya.
Baga salamin, ano tag dito yung mirror, di ba? Ano nakikita niyo sa mirror? Mukha mo, di ba? Makikita mo na, pag nakita mo na siya ng mukhaan, magre-reflect yung kaluwalhatian ng Panginoon sa inyo. At ito po yung sinasabi sa Bible. Napakaganda, mga kapatid. Tingnan nyo, ha? Romans chapter 8, verse 29. Sapagkat, mula pa, okay? Alam na ng Diyos kung sinong magiging Kanya. Ang mga ito'y pinili niya upang ano? Maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon ng anak ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Tingnan mga kapatid? Kaintindihan niyo ba yan? Okay? So, bago pa raw likain ang mundo. Kaya sabi niya, mas maganda nga yung pinili tayo ng Diyos bago pa tayo nilikha. Kasi pag, di ba, meron ano, alam ko lang na ganyan tayo, di ka tayo pinanganak, sabi ng ibang nanay, di ba? Oh, tigas ka sa ulo mo. So, ikaw, tamad-tamad mo mag-aaral. Kaya yung BO mo. Diba? Kita niyo yun? Pag ipinanganak na yung anak niyo, kukulit. Maganda lang yan pag bata eh. No? Pag maliit eh. Pero pag lumaki, nasa sagot. Is ulo. Di ba? Pero alam niyo, pinili tayo bago pa ipinanganak. Sabi niya, bago pa, mula pa, alam na ng Diyos kung sinong magiging Kanya. Kaya ano, pinili Kanya. Bakit Kanya pinili? Anong purpose niya? Para ano, maging tulad ng Kanyang anak. Tingnan sa dami-dami ng tao sa mundo. Okay? Siguro, ang tanong nyo dyan, bakit may pinipili ang Diyos at hindi pinipili? Ba't hindi siya fair? Alam nyo? Ang sagot dyan, kung gusto nyo maging fair ang Diyos, lahat tayo pupunta sa impyerno. Lahat tayo makasunan. Tama? Kaya mabuti na lang, may pinili ang Diyos. Kaya ang kailangan natin yung habag, mercy, and grace of God. Hindi natin alam kung sino yung pinili ng Diyos. Pero tandaan nyo, kung naiintindihan nyo itong sinasabi ko sa inyo, naranasan nyo ang pag-ibig ng Panginoon, tandaan nyo, magpasalamat kayo. At ang purpose niya kung bakit kayo pinili, para maging tulad ng Kanyang anak. May reflect sa inyo. Okay? So, tanda natin, ang purpose ng Panginoon, we're going to conform to the image of God. Anong ibig sabihin ito? Okay? Masasabi lang natin ito, mapapaliwanag lang natin ito, as much as the glorified humanity, okay, can be like incarnate deity, will be like Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Kung ano po yung larawan, itsura ng Panginoong Jesus nung siya'y nagkatawang tao, yun lang po ang ating masasabi sa ngayon. Kasi yun lang po ang sinabi ng Diyos. Okay? Ano po ang nakikita natin sa Panginoong Jesus nung siya'y nabuhay ng magaling? Anong nangyari? Nakakapasok siya saan? Sa pintuan na kahit nakasarado. Di ba? Nakakalipad siya. Nakakarating siya sa isang lugar. Nakakapaglakad siya sa dagat. So yan po ay isang mga larawan na pinakita ng Diyos. Okay? Na kaya magiging katulad natin siya. Okay? So ang tanong, do we really deserve na pumunta doon sa gate ng langit? Do we deserve it? Yes, syempre. Okay? Pero do we really deserve na bigyan pa tayo ng kwarto doon sa bahay ng Ama? Do we deserve to be like Jesus Christ? Kasi nakakaiya. Hindi ako karapat-dapat kasi makasalanan ako. Pero tandaan nyo, yan ang heaven. Okay? Yan ang dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin. Kahit hindi kayo karapat-dapat, pinili ka. Sa buntong ng marami, mga kapatid. Ano isipin niyo? Okay? So, we will be conformed to the image of God, the Son. We will be made like Jesus Christ. Okay? Ano ibig sabihin yun? We don't know all that by means, pero alam natin, it means holiness and righteousness. Kasi alam natin si Jesus Christ ano? Holy and righteous. Okay? So, tandaan natin,
Ang ibig din sabihin niya, we will be supernatural person. Tama? Hindi mo na kailangan ng tricycle. Hindi mo na kailangan ng motor. Hindi mo na kailangan ng sasakyan. Tama? Nakakalipad ka. Nakakapunta ka sa ibang lugar. Okay? Physically and spiritually, as Christ is in a glorified kind of physicality. Kung ano yung pinakita ng Panginoon nung nandito siya sa lupa, doon ang magiging katulad mo. Maliwanag mo yan, mga kapatid? Okay? So I hope na-excite kayo. We know why we have it in the full possible capacity of my glorified humanity, the mind of Christ, so that if anything, nothing else await me in heaven. So tandaan natin, kahit na sabihin natin, hindi tayo after doon sa ano ba gagawin natin sa langit. Okay? So tandaan natin, kapag tayo binigyan ng Diyos ng glorified body, yung mind ni Christ ay nasa atin na. Okay? Meron tayong anong ginagawa ni Jesus Christ doon? We will have the full, pure capacity to worship and glorify God forever. Sa inyo? Lubos. Okay? Malinis. Nakakayanan na mag-worship at mag-glorify sa Panginoon habang buhay. Tingnan nyo sa atin ngayon. Ang daming restriction. Hindi ka makapag-church ng malaya ngayon dahil sa COVID. Kailangan nakamaskara ka pa. Imagine niyo yan. Pagdating mo sa langit, hindi mo kailangan niya. Wala COVID doon. Wala na sakit-sakit doon. Wala na mahirap. Mahirap ko yung tuhod ko. Mahirap ako makapunta. Wala akong sasakyan. Wala akong pamasahe. Tuhod ko na. Kaya mo at lubos kang magsasamba sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, hanggat ipakita nyo na ngayon pa lamang yung desire nyo na sumamba sa Panginoon. Tandaan nyo, kung ganoon ang kaisipan ni Jesus Christ, okay? If that has satisfied Jesus forever, that will satisfy me too. Kung hindi nabobor ang Diyos, si Jesus Christ sa langit, sumasamba siya, nag-enjoy siya sa presensya ng Ama. Kapag naging katulad na tayo ni Kristo, satisfied na rin tayo. Hindi boring. Kung ang anak ay naniligayahan sa Ama forever at hindi nababawasan ng kaligayahan na maaaring mangyari doon sa langit. Kaya ang langit has to be for me, para sa atin, is the undiminishing worship of God. Hindi nababawasan yung ating pagsamba sa Diyos coming from my Christ-like person. Dito, minsan tinatamad pa tayo sumamba. Takot tayo magkaroon ng sakit. Pero doon, wala nang restriction. Kasi we have a Christ-like person na si Jesus Christ, hindi siya nanginay. Talagang ang buhay niya ay punong-puno ng pagsamba. And that's our hope is fulfilled. Kaya yung ating inaasahan ay doon matutupad kapag naging katulad na tayo ni Kristo kapag nakita na natin siya ng mukhaan. Maliwanag po, mga kapatid? Yan. Kaya sana excited tayo na makita na natin ang mukhaan ng Panginoon. Okay, dako ngayon tayo sa panglima. May ilang minuto na lang ako. Tapusin na natin ito kagaya sabi sa inyo. Sabi nga, our hope is secured by abiding. Okay? Our hope is manifest by righteousness. Pangatlo, our hope is established in love. Okay? Pang-apat, our hope is fulfilled in Christ-likeness. Ito yung pinaka-practical na sa ating pag-aaral ngayon. Our hope is characterized by purity. Okay? Yung ating pag-asa ay nakikitaan to talaga ng malinis na pamumuhay. Okay? Yan ang sabi dyan sa verse 3 na ating pinag-aaralan. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa, hinihintay mo yung pagbabalik ng Panginoon, hinihintay mo yung makita mo siya ng mukhaan, anong dapat gawin mo habang hinihintay mo siya? Patutulog ka na lang? Pabanjing-banjing ka na lang ba? Ano dapat mong gawin? Nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Okay? Maliwanag yan.
So everyone na merong ganyang pag-asa, anong ginagawa niya? Nakapix ang kanyang eyes kay Jesus Christ. Anong ginagawa niya? He purifies himself just as He is pure. So, ang tinitingnan niya talaga, ang hinihintay niya, si Jesus Christ, makita niya. Okay? So, kung ang ating hope sa heaven is to be like Christ, yun ang ibig sabihin ito, ang ating hope sa langit is to be like Jesus Christ, ang ibig sabihin niyan, siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas, siya yung modelo mo. Kanina, tinatanong ako ni Rochelle kung okay ba maging artista. Baka ang artista ang iyong modelo. Sabi ko, huwag mo pala mag-artista. Ang artista yung modelo na ang Panginoon. Okay? He is your example. He is the one who set the pattern. Tularan mo siya. Yun ang dapat mong i-press after. In other words, sabi nga ni Paul, He is the goal of your life. Yan ang maging goal mo. Okay? So, kung gano'n ang iyong goal sa buhay, if that is true, if you really want to be like Christ, if that's your heavenly hope, then that will become your passion in time. Yan ang magiging hilig mo. Hindi mo kinakailang maging mahilig ka, maging politiko, hindi mo kinakailang maging mahilig ka sa magiging artista. Ang magiging hilig mo ay yung pattern ng buhay ng Panginoon. Okay? So, tanda natin, when you think of heaven, okay, don't think about the clouds. Okay? Don't think about the golden street. Okay? Kasi kaya naman nabanggit yung gold na karsada. Sa atin, nagpapatayan sa gold, di ba? Tama, no? Eh, doon, baliwala yung gold. Inaapak-apakan lang yun. Kaya huwag kang masyadong gold. Pati ngipin mo, gold. Gold bracelet, gold na lang. Pagmamalaki, gusto-gusto may gold. Maraming kayamanan. Di ba? The gold has the power. Huwag mo isipin yun. Pagdating mo sa langit, wala yun. Apakan lang yun. Don't think about the clouds. Don't think about the gold street. Limit your thoughts on that. Huwag niyong pag-isipin yun. Ano dapat yung isipin, mga kapatid? When you go to heaven, I'm going to be like Jesus Christ. Yan ang ultimate purpose natin kung bakit niya kayo pinili, mga kapatid. Hiniligtas. Ayan ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 30. Ang mga pinili, kaya niya kayo pinili. Nung pang-una ay kanyang tinawag. Okay? Kaya niya kayo pinili. Ikinos niya kayo, tinawag niya kayo. At bakit niya kayo tinawag? Para mapawalan sala, magkaroon ng kaligtasan. At bakit niya kayo pinawalan sala? Para bahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Imagine niyo yan. Ewan ko lang sa inyo kung merong nagmahal sa inyo yan. Talagang, tatanggin pa ba kayo? Sa wikang Ingles, that's why He foreknew you. Bago ka pa nilikha, mga kapatid, wala ka pa sa mundo. Pinili ka na ng Diyos. Tinawag ka niya. Para patawarin, justified. Para to conform to the image of God. Eternally, to make me like Christ. Tandaan natin, diyan tayo patungo, mga kapatid. And that's our hope. That is heaven para sa akin. And if that is my hope in eternity, then that becomes my desire in time. Sana ganyan ang ating minimiti, okay, sa buhay. Hindi yung mag-around the world ka, makapaggawa ka ng mansion, makapagsuot ka ng mamahaling mga alahas. Ito mga gusto ng tao, no? Maging artista ka, sikat ka. Tanda natin, maraming mga artista, sikat, wala yung wala. Okay? Kaya sana pakamitihin natin na tayo ay mabuhay na kasama ng Panginoon. So, if we look at the pure Christ, okay, kagaya ng malinis si Kristo, at we long to be like Him in the future, okay, we'll find that longing realized in this present. Ngayon pa lamang. Okay?
So kung talagang hinahantay-hintay natin yung pagbabalik ng Panginoon at hinahangad natin siya na mangyari ito sa hinaharap, yung ating paghahangad na yun ay makikita ngayon sa ating buhay. If you fix this hope on Him, nakatingin kayo ha, hindi sa bagay, hindi sa clouds, hindi kayo kakanta, okay? Hindi kayo maglalampaso, hindi kayo anong gagawin nyo sa langit. No, not in the place. Okay? Bagmat napakaganda ang dinidescribe ang langit. Diba sabi ko sa inyo, merong prutas doon na kada buwan, may iba-iba, prutas. Tingnan mo, kada taon na lang, December, gusto-gusto ng tao. No, tayo mag-focus doon sa prutas. Mag-focus tayo sa Panginoon. Hindi tayo sa prutas, sa swerte-swerte. Sa Panginoon tayo. Hindi yung, anong gagawin ko doon? It's not on the activity. Hindi mag-focus tayo on the person that himself become purifying, very purifying. Hindi niya yung mga kapatid? Kahit pa, may mga last verse pa yan. Okay? Marami pa. Hindi tayo magtatapos, malapit na. Sabi daw sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayon, naalis na ang talukbong kasi nga hindi tayo nakikilala ng tao, di ba? May talukbong tayo, may veil. Nangniningning na sa atin ang mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian niyan ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Unti-unti na. Diba sabi sa inyo, ngayon ay may veil tayo, hindi tayo nakikilala ng Panginoon. Pero alam niyo ba, ang ganda ng isa sa mga example nito, nung si Stephen, sa Acts chapter 7, verse 55, hanggang sa sumusunod, nung siya'y papatay na, ano sabi? Tumingala siya sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon at si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Ama. Nakita niya, di ba? Sabi niya, babaguhin tayo kapag nakita na natin siya. Ano sabi? Nagliwanag ang mukha ni Stephen. At ano sinabi niya? Panginoon, patawanin mo si Stephen. Katulad ni Jesus, di ba? Hindi na alam ang kailang ginagawa. Ano yan? Ganoon nangyayari kapag talagang nakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon, pati mukha mo magniningning. Nagguglo. Hindi naggugulumihanan. Yung iba pa rin problema, gulumihanan. No, nagguglo. Kapag namumuhay ka, you anticipate of Jesus Christ. Basahin yun. Napakaganda nun. Kaya sabi nga niya, patawarin mo ni sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa. Just like Jesus Christ. Pinapatay na sila, pero ano para sa niya? Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kailang ginagawa. Kasi nga natatakluban. Hindi nila alam. Pero nakita ni Stephen ang kaluwalhatian ng Panginoon, he is willing to die. Kasi alam niya, babaguhin siya ng Panginoon. Nakita niya siya. Kaya hindi niya natatakot sa kamatayan, physical. Tatakot siya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, unti-unti na tayo. Ito pa. Tanong na lang, napakaganda niya, sana'y mabusog kayo. Sabi niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa ay may kahinaan, ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad sa kanyang katawan. May kapangyarihan ng Diyos. Kung paano niya pinasuko ang lahat ng bagay, ang katawang lupa daw na merong kahinaan tayo. May mga kahinaan tayo. Nagkakasakit tayo, tinatamad tayo, masakit ang tuhod natin, may rayuma tayo. Okay? Pero anong gagawin niya? Babaguhin niya tayo upang maluwalhating tulad sa kanyang katawan. Yan ang hinihintay natin mga kapatid. And last verse, makita natin, sabi niya kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa. Okay? Diba, galing tayo sa lupa, sa Edan, diba? Umubog siya ng diba? Putik, at hininga niya to, galing tayo sa lupa. Ano sabi naman niya? Matutulad din tayo sa taong nang galing sa langit. Sino yung galing sa langit na nagkatawang tao? Sino yun? Si Jesus Christ.
So mga kapatid, ang Christ-likeness, not much, okay, in the external features, okay? So nininiwala ko na hindi naman tayo magiging kapare-pareho ang mukha, no? Pero, sasabi nyo, walang dungis, walang bahid, walang kasalanan, di ba? Just like Jesus Christ, di ba? Makakakilala. Alam ka naman, yung mukha ni Jim Bell, magiging kamukhang Jojo. Mas sabi ni Susan, sino ba si Jojo dito? Sino? Not on the external pictures, okay? Kung saan mga tayo? Sa virtue, mga kapatid. Sa kabutihan, okay? Sa kalinisan. Diyan tayo matutulad. Katulad ni Jesus, malinis siya. Sa kanyang karakter, okay? Sa kanyang katangian, pagkatao, okay? At yung kung paano siya nagsiservice, naglilingkod. Diba? Hindi siya mapagmataas. Hanggang sa, para siyang alipin, handa siyang sumunod. And also, sa pamamagitan ng pag-worship natin na ino-offer natin sa Diyos at kay Jesus Christ. Diyan tayo makakatulad ni Jesus Christ. Okay? Mga kapatid, ang hirap isipin yung kalwalatian na talagang ibinibigay ng Diyos sa ating puso, na talagang makapaglingkod tayo, makapag-worship at makapapuri sa Panginoon. Okay? Dito sa lupa, meron tayong limitasyon. May oras ako. Dapat tapusin ko kasi may inip kayo. Magugutom kayo, di ba? Di ba? Restriction. Kinakailan nakamas kayo. Kinakailan meron kayo. Kailangan sasakay pa kayo dami. Pero tandaan natin, kapag tayo ay nangad natin na makasama natin ang Panginoon in this life, okay? Maapektuhan ito ng ating pamumuhay. So mga kapatid, so when you think of heaven, fix your hope in Him. Iniisip nyo, gusto nyo pumunta sa langit, maraming tao, wish nila pumunta sa langit. Kaya nilalagay nila sa puntod nila, sumalangit nawa. S-L-N. Okay? So tayo, we fix our hope in Him and see how it purifies your life here. Habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon, lilinisin ng Panginoon ang buhay natin. Living in this hope, kung namumuhay tayo sa pag-asang ito, it's absolutely life transforming. Babaguhin talaga tayo ng Panginoon. Sana ay napagpala tayo at talagang mabago tayo ng Panginoon ang ating buhay habang hinihintay na natin ng Panginoon. Ang mga palatandaan ngayon sa nangyayari sa ating panahon ay talagang malapit na talagang dumating ang Panginoon. Okay? Marami na talagang kinokontrol na ng mundo. Okay? Ang mga galaw ng tao at yan ang gagawin ng Antikristo. Mabuti na lamang wala na tayo doon sa tribulation time. Kasi ang ating paniniwala, darating ang Panginoon, the rapture time. Mauuna yung rapture bago yung second coming na bababa tayo. Nawa sa mga katotohanan ito, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, okay? Mangyayari ito sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pero habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, namumuhay tayo malinis at kalugod-lugod sa Kanya. Tayo ito yung alam. Salamat po, Panginoon, sa napakadakilang katotohanan na inihag mo sa iyong mga salita, na tunay na ikaw ay Diyos at tagapagligtas namin. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin ay sinugo mo iyong buktong na anak, na bagamat kami isang makasalanan, kami iyong pinatawad at binigyan ng bagong buhay at pagkakataon na express namin ang aming pagmamahal sa iyo sa pamagitan ng aming pagsamba. Kaya ang aming hiling, Panginoon, nasanayin po namin ang aming sarili na mamuhay na malinis tulad mo na isang malinis. Kaya dalangin din namin, Panginoon, sa mga nakikinig ng mensahe mo na ito sa magitan ng broadcast, ay magkaroon din sila ng pagkaunawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kabagan mo rin po sila, Panginoon, upang makamit nila, Panginoon, ang kaligtasan na iyong pinagkakaloob sa sinumang nagsisisi, sumasampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lamang ang iyong daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama maliban sa aming Panginoon Jesus. Kaya ito po ang aming dalangin, Panginoon. Pasangkapanin mo po kami upang makita ng maraming tao
na si Kristo'y buhay sa amin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan at kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sabihin po natin ng Panginoon sa araw po nito.